Hi guys, my name is Sherry and today I'll be sharing my immigration experience with you. These are all of my personal experience. So disclaimer lang, I'm not an expert. First is when I traveled as employed. Second is as freelancer. First is as employed. So, if employed ka guys, ang pinakaunang i-secure mo is yung certificate of employment mo. So, if meron kang certificate of employment, it's a proof na meron kang trabaho, di ba? Second is company ID. So, dapat may company ID ka, guys. But if you are working remotely, tapos wala kang company ID, if possible, mame-mention yun sa COE mo. Bali, naka-indicate dapat yun sa COE mo. Kung possible lang ha. But if wala talaga, if hindi possible kasi maybe auto-generated yung COE nyo or hindi yun ginagawa ng company nyo, that's fine. You can just simply explain to the immigration officer. Third is return flight. Yung return flight, guys, very important yan kasi hinanapan ako ng return flight. Hindi lang siya basta-bastang return flight ha. Hinanapan ako ng flight pa-uwi from sa labas, pa-uwi ng Pilipinas, plus yung domestic na pa-uwi ko to my city, Manila to Davao City. Kasi from Davao City ako, guys. So, pag nakita yun ni officer na ay, kung talagang intensyon nito na babalik siya ng Pilipinas, malamang meron din siyang local flight pa uwi sa city nila. So, ayun, mapapanatag ang loob ni immigration officer na talagang uwi ka nga ng Pilipinas sa sinabi mong date. Number 4 is your accommodation. Kung nakapag-book ka ng hotel sa Agoda ba or any booking platform, make sure that you have a printout copy kasi hahanapin yon ni immigration officer. Fifth one is your passport, of course. Bale, passport at saka boarding pass. Iisahin ko na lang to guys kasi sabay naman tong hinihingi ni immigration officer. Tip lang, if your passport has a passport cover, just remove it. Kasi based on what I observe lang ha, parang immigration officers, they are annoyed pag binigyan mo sila ng passport na may passport cover. Kasi tatanggalin din nila yun guys. So make sure tanggalin mo na lang siya. So when you provide them the passport na naka-attach yung boarding pass nyo, yun lang muna. Okay, so kompleto ka na lahat, 'di ba? So, kahit kumpleto ka pa niyan lahat, pag hindi ka prepared to answer the immigration officer, then there will be a chance na ma-offload ka. The reason why madami tayong naririnig ng mga immigration horror stories, it's because sometimes kasi, based lang sa napansin ko, immigration officers are testing us if we are tough enough to travel outside the Philippines. So, pagka-test ni officer sa'yo, tapos, nasindak ka agad, bigla kang umiyak, ganun. How much more pag nag-travel ka outside the Philippines, diba? So, make sure that before you face the immigration officer, you are physically and mentally ready. I've traveled many times already, pero, to be honest guys, before ako pumasok ng immigration area, talagang nagpi-prepare ako mentally. So, piniprepare ko lang, dinodouble check ko kompleto ba lahat. Tapos, ayun, papasok na ako. Pag once na nakapasok na ako, pinapakita ko na hindi ako kabado, ganun. Pero actually guys, kinakabahan ako deep inside. Pero hindi ko na siya pinapahalata. Bali, yung defense mode ko activated siya. Instead na magpapakita ako sa kanila na wala lang, they can easily just bully me. Hindi naman kailangan ipakita mo sa kanila na maldita ka. Ganun. Parang enough lang na makita nila na hindi ka yung someone na easily nasisindak. Ayun. So, when you're at the immigration, guys, so meron kang mga papeles, diba? Make sure lang na ang ipakikita mo first, kasi yun talaga ang hahanapin ni immigration officer is your passport and boarding pass. Yun lang talaga, guys. Nothing else. Kasi minsan, may times na yung tanong lang ni immigration officer sa'yo is, kailan ang balik?
That happened to me before. Yung question lang is, kailan ang balik? Yun lang. Tsaka passport at boarding pass. Tapos, ayun na. May times din na gigisahin ka rin ni immigration officer. And it also happened to me. So, I'm going to talk about that later. So, pag andun ka na sa harap ng immigration officer, wag mo munang ipakita yung mga papeles na dala-dala mo, like your COE and stuff. Kasi para kasing ang dating defensive ka eh. 'Di ba? So, make sure na nakatago yun sa bag mo. Tapos, ang meron ka lang is yung passport mo at saka boarding pass. Nothing else. Isang tanong, isang sagot. So, paghahanapan ka ni immigration officer ng COE, that's the time that you provide it to them. So, when they ask you something, make sure na yun lang din ang sasagutin mo. Like, kailan ang balik? State the date. Saan ka mag-i-stay? State the hotel. Sino ang kasama mo? State mo yung sino yung kasama mo. Hindi yung tatanungin ka ng, sino ang kasama mo? Ay, yung husband ko kasi ganito, ganyan, mag-anniversary kasi kami. Wala nang ganun na explanation. Isang tanong, isang sagot. Para iwas din mga unnecessary things na masasabi mo, guys. Para hindi siya defensive pakinggan. So, ayun. In my experience when I went out as employed, bali hinanapan ako ng COE, company ID, tapos tinanong ako kailan ang balik, hinanapan ako ng return flight, pati yung local flight ko pa uwi ng city ko, hinanap yun lahat. Tapos, yun lang. Tapos, tinatakan na ni immigration officer yung passport ko. So, tuwang-tuwa ako kasi, to be honest, nung time na nag-travel ako as employed, first time traveler ako, tapos solo traveler pa. I was on my way to Hong Kong that time. So, akala ko okay ng lahat. So, ayun, naglakad ako papunta ng boarding area. Tapos, hindi ko alam, guys, na sa may boarding area pala, may immigration officer pa pala na nagra-random check siya. So, for some reason, ako yung maswerte sa araw na yon. Tapos, nung nasa booth kasi ako ng immigration officer, yun na nga, hinanap yung mga papeles ko, 'di ba? So, ayun, nung naglakad ako papunta ng boarding area, dala-dala ko pa yung papeles ko. Actually, tinutupi ko na siya para i-keep ko sana sa bag ko. Tapos, bigla na lang akong in-approach nung immigration officer dun sa may boarding gate. Papasok ng boarding area pala. Sabi niya, ano yung mga dala mo? Tapos, kinuha niya agad, guys, yung lahat ng mga dala ko. Tapos, ano tong tapos, sinabi niyo yung company name. Sabi ko, call center po. Kasi call center agent ako nung time na yun. Okay. Ano ba yung trabaho mo dito? Ayun. Tinanong niya ako about sa trabaho ko. Tapos, eto. Sino ba nag-book ng hotel mo? Sabi ko, ako po. Tapos, tinignan niyo yung payment method. So, card ang ginamit mo. So, card mo to. Sabi ko, yes po. Patingin nga kung dala mo ba talaga yung card na yan. Sabi ko, ano yung last 4 digits ng card? Kasi may 3 cards ako ng time na yun. Tapos hinanap ko sa wallet ko. Tapos binigay ko sa kanya. Tinignan niya yung card ko. Actually guys, tinignan niya talaga yung card ko. Tsaka yung number. Tapos ayun, nag-review siya. Anong gagawin mo doon? Sabi ko, mamamasyal po, pupunta ng Disneyland. Bakit mag-isa ka lang? Kasi bakit dito sa ticket mo, 5 kayo. Tapos ngayon, mag-isa ka lang. Sabi ko, nag-cancel silang lahat, sir. Alangan naman, ika-cancel ko yung trip ko dahil lang sa kanya. Syempre, tuloy pa rin tayo kasi pangarap kong pumunta ng Disneyland. Sabi niya, anong oras pala yung alis mo? Sabi ko, ngayon na sir, pag ako actually naiwan, ipaparefund ko yan lahat sa'yo. Ayun, doon ako nagtaray guys. Actually, pinapakita ko lang sa kanya na kaya ko mag-travel sir, hindi ako yung someone na mabubuli lang agad ng kahit sino pag nasa Hong Kong na ako or nasa abroad na ako. Kaya yun, binigay niya lahat ng mga papeles ko at pinalagpas na niya ako. Kasi guys, pag nung time na in-approach niya ako, tapos nagpakita ako ng fear, nagpakita ako na masisindak lang niya ako, for sure, dadalhin niya ako doon sa office ng immigration. Tapos, doon na talaga ako gigisahin at saka sa-subject for second inspection. Kaya make sure na pag humarap kayo sa immigration officer, make sure na mentally ready kayo at saka ipapakita niyo sa kanila na hindi kayo easily nasisindak.
Kaya it's very important that you are mentally ready before facing the immigration officer. Hindi lang mentally ready, like attitude-wise, but also you have to prepare the answers to their possible questions. So, ano ba yung mga possible questions nila? Actually, very simple, guys. It's all about you. So, usually, kailan ang balik? Anong trabaho mo? Gano'n ka nakatagal sa company mo, kahit nasa harap na nila yung COE, guys, itatanong nila sa'yo kung gano'n ka nakatagal sa company. Just in case, iba yung sabihin mo compared sa COE. O, ayun, subject for offload ka na. If you're married ba or single, mga gano'n. Usually, yung mga questions na is about you and your work. At saka, yung purpose ng travel mo. So, make sure you are prepared. Actually, guys, kung truthful naman yung pag-alis mo talaga, wala ka namang dapat i-worry. Kasi yung mga questions niya, yung mga questions ng immigration officer is all about you. So, there's nothing to worry about when you face the immigration officer. Basta make sure lang, meron kayo nung 5 na minention ko kanina. Traveling as a freelancer. So, most freelancers walang COE. It's not like yung makaka-request ka lang sa HR na if employed ka. So, if you are a freelancer, if there's no way for you to like download a certificate as proof na employed ka nga or may source of income, ang gagawin mo, gagawa ka ng sariling letter mo on behalf of your client. Lagay mo doon, this is to certify that, kunwari ako, Sherry is working as yung position mo, tapos yung company name ng client mo, magkano yung sinasahod mo, tapos yung start date mo, ayun, para may proof ka lang na talagang meron kang client. Tapos papirmahan mo yun kay client para may present ka sa immigration officer. So, number 1, yun, yung equivalent ng COE mo. So, you will have to create your own letter certifying that you are working with a client. Number 2, syempre iisipin ni immigration officer, ay, that is not enough proof na may work ka nga. Number 2, print out your bank statement. When I traveled as a freelancer, hinanapan ako nung letter as proof na meron akong client. Akala ko okay na yun. Also, hinanapan ako ni immigration officer ng proof of payment. Saan ba yung pumapasok yung sahod ko? So, confident ako kasi nakaprepare ako ng print out ng bank statement ko, yung bank transaction ko kasi yun yung bank ko nung time na yun. So, meron akong bank statement, print out ko. Tapos, binigay ko sa kanya. Hindi pa yun enough, guys. Eto pa. Number 3, be prepared na mag-login ka sa online banking mo. Yes, guys, pinag-login ako sa aking Union Bank account para ma-check niya kung yung printout ko ba na bank statement, same ba dun sa online talaga, yung actual. Para lang alam yun, parang tinetest niya yung integrity ng mga documents ko kung totoo nga. Kasi pag nag-coincide yun, it means yung lahat ng pinasa ko sa kanya, legitimate yun. So, ayun, alam ko it's a breach of bank privacy something. Alam ko yun. Pero, parang yung time na yun kasi parang nafe-feel ko na pwede ko ipaglaban na, ay, due to privacy, sir, hindi ko pwedeng ipapakita sa'yo. Pwede ko namang gawin yun, di ba? Kasi lang gusto ko lang matapos na agad eh. Yung makita ni officer na talagang totoo yung sinasabi ko. Kasi, baka pag hindi ko yun gagawin, baka i-offload niya ako, guys. Tapos, alam mo yun, ayoko namang ma-offload kasi kasama ko yung husband ko yung time na yun. Tapos first time pa niya mag-travel outside the Philippines. Tapos wedding anniversary pa namin. Ayokong may chance na ma-offload ako. So yun, nag-login ako sa online banking ko. So guys, be prepared na mag-login ka sa online banking mo. Number 3 is, be prepared guys na i-prove mo na may work ka nga. Kasi yung time na yun, ewan ko bakit,
bakit parang may trust issue itong si immigration officer. Pero, pinag-login niya ako guys sa Slack ko, which is yung communication platform namin ng client ko. So, yun, pinag-login niya ako doon para makita niya kung totoo nga may client ako, may kausap akong client doon. Tapos, pinag-login niya ako sa work tools ko, pinakita, as in, nilabas ko talaga yung laptop ko, tapos pinakita ko sa kanya yung work ko. Ayun, satisfied naman siya. Tapos, ayun na, yun yung reason na tinatakan na niya yung passport ko. So, ayun, be prepared guys na ipag-login kayo sa mga work tools nyo para mapakita nyo na may work talaga kayo. Number 4, just like what I mentioned kanina, when you're traveling as employed, yung usual passport, boarding pass, return flight, at saka yung hotel accommodation mo. Ayun, dapat meron kayo. Bali, travel basics na yun. And just like what I've mentioned kanina, when you're traveling as employed, when facing the immigration officer, make sure na hindi nakabalandra yung mga papeles mo. Make sure na ang nakalabas lang is yung passport mo at saka boarding pass mo. Nothing else. Tsaka, pag hinanapan ka, that's the time that you will provide it. Isang tanong, isang sagot. That's it. So, ayun lang guys. If you reached this part, thank you for watching my video. Please follow and subscribe for more. And if may tanong kayo, please comment down below and I'll get back to you in the comment section. Thank you. Bye-bye.